Hi guys! Welcome back to my channel. As I promised in my previous video, i-share ko sa inyo yung naging itinerary ko and expenses during my trip to Siquijor. And bibigyan ko rin kayo ng some tips kung paano kayo makakatipid. So without further ado, let's get started. Day 1, ito yung lumipad tayo from Manila to Dumaguete. And sumakay tayo ng ferry via Montenegro shipping lines from Dumaguete going to Siquijor. And then, nag-check-in tayo sa JJ Backpackers. Wala tayong activity during this day kasi may pasok pa ako nitong araw na to. Hindi ako naka-leave sa work. And nag-arrive ako sa JJ's Backpackers at past 1 o'clock in the afternoon, and yung shift ko starts at 3 o'clock in the afternoon. So, just in time, nag-quick lunch lang ako and then nag-proceed na agad ako sa work. Day 2, itong araw na to, nakalib na ako from work. So, meron tayong activities the entire day. And una nating pinuntahan ang Tubod Marine Sanctuary. Kung makikita nyo dun sa previous video, dito ako nag-swimming, snorkel, and makikita nyo rin na maganda yung marine life ng Tubod Sanctuary. Maganda yung mga corals and marami ring mga isda. After ng Tubod Sanctuary, nagpunta naman tayo sa Lugnasan Falls. Nag-trekking tayo sa iba't ibang level ng falls. Katabi ng Lugnasan Falls, makikita nyo dito yung tubig tubod. Ito yung may bilog na parang dam, which is yung spring water ng Siquijor. And then after that, nagpunta tayo sa Runic. Nag-chill tayo ng onte, uminom tayo ng onte. Unfortunately, ginagawa yung swimming pool nila. Kaya hindi tayo nakapag-swimming, though open naman yung jacuzzi. Pero it's a nice experience din and maganda talaga yung ambience dun sa Runic. Day 3, nagpunta tayo sa Tulapos Marine Sanctuary. Nasa other side siya ng Siquijor, sa Enrique Villanueva. Dito tayo nag-swimming, snorkel, and nag-try mag-free dive, and nakakita tayo ng mga barracuda. And then after nating magpunta ng Tulapos, nagpunta tayo ng Tau Hai Restaurant. Dito tayo nag-lunch. Since itong araw na to is half day ako, so may work pa rin ako. After kong kumain ng lunch, nag-proceed na kagad ako sa work. Day 4. Day 4 is Saturday and wala tayong pasok sa work. So meron tayong activities the entire day. And una nating pinuntahan is yung Quezon Mountain View. So inakyat natin yung bundok na kahit medyo mababa nakakapagod pero kinaya naman. Sumunod natin is yung Cambugahay Falls. So, ang lamig ng tubig dun sa Cambugahay and ang sarap mag-Tarzan swing kahit medyo flop yung pag-Tarzan swing ko nung una. Pero yung mga sumunod is okay naman. Next is nagpunta tayo sa Dagabayan Riviera Resort. Ito is malapit sa Lassie Convent. Dito tayo kumain ng lunch for that day. And check din natin yung resort nila. Then after that, nagpunta tayo sa Old Balete Tree and Fish Spa. Nagpaspa tayo sa mga isda. Pinakain natin yung mga dead skin cells ng paa natin. And then after that, nagpunta tayo sa Larena Triad Coffee Shop and Restaurant. So ito ay nasa side ng Larena pero paakyat ng hill or ng bundok. So maganda yung view dito, nakaka-relax, and mura lang yung mga pagkain nila. So sulit na sulit yung view and yung kinakain mo. Day 5, ito na yung nag-check out tayo sa accommodation natin and nagpunta na tayo ng Siquijor Port para sumakay ng ferry going back to Dumaguete. And then ito na rin yung flight natin from Dumaguete going to Cebu and Cebu going to Manila. Punta naman tayo ngayon sa mga nagastos natin during our trip to Siquijor. Hinati-hati ko siya in different categories: transportation, accommodation, yung tour, yung food and drinks, and inad ko na rin yung miscellaneous. Unahin natin yung transportation. Yung flight ticket ko from Manila to Dumaguete, ginamit ko dito yung SebPass voucher ko at ang binayaran ko lang ay 804.66 pesos. Next is yung tricycle from Sibulan Airport going to Dumaguete, which is special na in-avail ko kasi
past 9 o'clock in the morning na ako labas ng airport and hinahabol ko yung 10 o'clock na ferry from Dumaguete going to Siquijor. 200 pesos yung binayaran natin dito. And then, yung ferry ticket naman from Dumaguete going to Siquijor via Montenegro Shipping Lines, 234 yung regular fare. And then, nag-rent tayo ng motor, good for 4 days. Ang binayaran natin ay 1,300 pesos. Si Ate Amy, since suki niya na ako, 300 lang ang bigay niya sa akin for 24 hours. And since mag-extend ako ng 2 hours, nagpa-add na lang siya ng 100 pesos, kaya 1,300 yung binayaran natin. Next is tricycle to Tubod Sanctuary. Since nakalimutan nga natin yung lisensya natin dito sa Manila, nag-tricycle na lang muna tayo from accommodation going to Tubod Sanctuary, and ang binayaran natin ay 100 pesos. Next is nag-tricycle ulit tayo from Tubod Sanctuary going back to our accommodation. Ang binayaran natin is 100 pesos din. And then pinagasolinahan natin yung motorcycle na nirent natin and inabot tayo ng 319 pesos. Next is yung ferry ticket from Siquijor going to Dumaguete, 234 pesos yung regular fare. And then nag-tricycle tayo from Dumaguete City to Sibulan Airport. Ang binayaran natin is 100 pesos. Then yung flight ticket natin going to Dumaguete, from Dumaguete to Cebu, ginamit ko rin dito yung SEBPAS voucher ko, and ang binayaran natin is 804 pesos and 66 centavos din. And then yung flight ticket natin going back to Manila from Cebu, 3,167.40 pesos yung binayaran natin dito. So, bakit ako nag-via Cebu pa instead of direct from Dumaguete to Manila? Late na ako nakapag-decide na gusto kong umalis. So, Siquijor na yung naisip kong puntahan. And nag-check ako sa mga airlines. Wala silang promo, wala silang sale. And yung voucher ko naman sa SEBPAS, walang available na SEBPAS going back to Manila either from Dumaguete or from Cebu. So, ang price ng ticket by that time from Dumaguete to Manila is 5,000 plus pesos, almost 6,000 yata yun. So, nung nag-check ako, mas mura pa rin yung ginawa ko na ginamit ko yung SEBPAS ko from Dumaguete to Cebu, and nag-book ako ng regular fare from Cebu to Manila. At ang naging total na binayaran natin sa transportation ay 7,363.72 pesos. Accommodation. Nag-book ako ng accommodation ko sa JJ's Backpackers. Binook ko to via Agoda. So, ang binayaran ko lang is 1,949.40 pesos for 4 nights. So, kung mag-check kayo sa Agoda or Booking.com or other booking apps, so makakakita pa rin kayo ng medyo mas mura dito. Pero, pinili ko na lang si JJ's dahil nandun siya sa San Juan area and solo private room yung available na in-offer nila. Magpunta naman tayo sa tours. So, itong tour na to, DIY lang lahat ang ginawa ko dito since meron akong motor na nirentahan. So, mapupuntahan natin lahat ng mga tourist attractions sa Siquijor. Hindi natin kailangan mag-avail ng tour package or mag-rent ng tricycle. So, una is yung Tubod Sanctuary. Meron tong environmental fee na 100 pesos. And nag-rent din ako ng fins, which is 50 pesos lang. And since malakas yung alon niya, required na magkaroon ng guide, and yung guide fee is 300 pesos. Sa Lugnason Falls naman and Tubig Tubod, environmental fee is 20 pesos, so magkasama na to. And then yung tip dun sa guide, so eto, depende na sa inyo kung magkano yung ibibigay nyo, kung nasiyahan ba kayo sa pag-guide sa inyo, maganda yung pagkuha sa inyo ng mga photos and videos, so binigyan ko na lang ng 100. Tulapos Marine Sanctuary, so required yung guide dito, mahina or malakas yung alon, so ang guide fee is 250 pesos.
Environmental fee is 100 pesos. Fins rental, 100 pesos din, long fins na to. And videographer fee, 500 pesos. So, dun sa, actually, ginamit ko yung underwater camera ko. Kung magre-rent kayo sa kanila, meron silang GoPro. Ang rent is 600, kasama na yung videographer. Nung sinabi ko na gagamitin ko yung sarili kong underwater cam, ang pinresyo nila sa akin for videographer fee is 500 pesos. So, it's up to you na kung either i-avail nyo na lang ba yung underwater cam nila na for rental or gagamitin nyo pa rin yung dala nyong underwater cam. Next naman is Quezon Mountain. So, eto, donation lang to. So, kung magkano gusto nyo ibigay, meron, pagbaba nyo, meron maliit na box, dun nyo ihulog kung yung donation na ibibigay nyo. So, it's up to you na rin kung magkano gusto nyo ibigay. Then, Cambugahay Falls. So, sa Cambugahay, merong entrance na 20 pesos. Tarzan Swing, so bawat swing doon, 20 pesos yung bayad doon, pero unlimited na siya. So, nag-swing ako sa dalawang swing, kaya ang binayaran ko ay 40 pesos. And then, nagkuha na rin ako ng guide para merong mag-take sa akin ng photos and videos, which is si Kuya Reynan ngayong nakuha ko. And binigyan ko na lang siya ng tip na 100 pesos. So, it's up to you na rin guys kung magkano ibibigay nyo. Kung nasayahan ba kayo sa pag-guide sa inyo, kung maganda yung pagkuha ng video sa inyo and photos. And then, yun sa Lassie Convent, merong entrance na 20 pesos. Tapos, Old Balete 3 and Fish Spa, entrance is 20 pesos. Unlimited na rin yan. Kahit mga 1 oras, 2 oras kang magstay. So, yung 20 pesos mo is good for your stay na dun sa loob. Ang total na binayaran natin sa tour na DIY or do-it-yourself is 1,760 pesos. Magpunta naman tayo sa food and drinks. So, pagka-arrive ko sa JJ's Backpackers, doon na lang ako umorder ng lunch since hindi pa ako makain ng lunch nung time na yon. And umorder ako ng chicken barbecue and mango shake. Ang binayaran ko is 315 pesos. So, since may pasok nga ako nung araw na yon, nag-quick dinner lang ako dun sa mga isaw-isaw, dun lang sa tabi-tabi. So, umorder ako ng isaw and barbecue and isang rice. Ang binayaran ko ay 55 pesos. And then, nag-lunch ako sa Dalahican the next day. So, umorder ako ng dinuguan, tilapia, kanin, and soft drinks. Ang binayaran ko ay 160 pesos. And then, sa Runic, nagpunta tayo nung second day. So, uminom tayo ng Amaretto Sour and Sangria. So, 650 pesos yung total na binayaran ko. So, binawas na dito yung entrance fee na 350 pesos which is consumable. Kaya, 300 pesos na lang yung binayaran ko. And then, bumili tayo ng tinapay sa bakery Pantawid Gutom, 10 pesos. And then, bumili rin tayo ng refreshment. After natin tong kumain dun sa isaw and barbecue dun sa along the street lang. So, nagpunta rin tayo ng bakery. Meron tinitindang refreshment. Bumili tayo for 55 pesos yung binayaran natin. Then, nag-lunch tayo sa Tauhay. Umorder tayo ng garlic shrimp and avocado milkshake. Ang binayaran natin is 420 pesos. And then, nag-dinner tayo dun sa Kapilay kasi may festival sa kanila, yung Kapilay Festival. So, kumain tayo doon. Ang in-order ko doon is menudo, pansit, and kanin. Ang laki nga ng servings nila, parang good for 2-3 persons. Binayaran ko doon is 270 pesos. And then, nag-dinner ulit tayo sa Dalahican. Ang in-order natin ay fish, barbecue, at saka rice. Ang binayaran natin ay 165 pesos. And nag-lunch tayo sa Dagabayan Riviera Resort. Umorder tayo nung kanilang specialty na chicken lauya, kanin,
chocolate cake and soft drinks, ang binayaran natin ay 670 pesos. Then, nagpunta naman tayo sa Larena Triad, umorder tayo ng kanilang mocha frap, and yung specialty dun sa Siquijor, which is yung torta. Ang binayaran natin ay 175 pesos. And then, dun sa last night natin, tumambay tayo dun sa Lalao Bridge along the Siquijor Circumferential Road lang yon dun sa San Juan. So, umorder tayo ng mojito. Ang binayaran natin ay 109 pesos. And then, last dinner natin sa Siquijor, nag-dinner tayo sa Monkey Business. Umorder tayo ng pork sisig. Ang in-order natin, ang binayaran natin ay 350 pesos. Masarap yung pork sisig nila, guys. Ang sarap nung flavor. Medyo salty lang ng onte, pero masarap yung flavor, yung pagkatimpla ng sisig. And then, last day natin, nag-breakfast tayo sa JJ's Backpackers. In-order natin yung toasted bread, bacon, and egg with coffee. Ang binayaran natin ay 220 pesos. Then, nung nagpunta na tayo sa Dumaguete, dahil papunta na tayo ng Dumaguete Airport, kumain muna tayo sa Jollibee. Ang binayaran natin ay 215 pesos. So, ang total natin for food and drinks ay 3,839 pesos. So, punta na tayo sa pinakahuli. Sinama ko na to, yung miscellaneous. So, bumili tayo ng grocery, bumili tayo ng tubig, biscuits, and chips. So, ang binayaran natin ay 330 pesos. Then, nagpa-print din tayo ng license natin. Ang binayaran natin is 30 pesos. And then, nagpark tayo sa NAIA Terminal 3 Multi-Level Parking. Ang total na binayaran natin ay 1,515 pesos. So, ang total natin sa miscellaneous ay 1,875 pesos. So, itong category na to, pwede itong wala or pwede kayong mas makatipid. Halimbawa, mag-grab na lang kayo, but since nung araw na yon is after ng work ko, 1 a.m., dumiretso na ako sa airport. So, mas convenient kung magdadala ako ng sasakyan. And then, dun sa grocery, malakas kasi akong uminom ng tubig eh. So, I think naka-4 na litrong tubig ako. 1 litro kada araw. So, yun. Ang total na binayaran natin ay 1,875 pesos. So, ang total na nagastos natin sa Siquijor trip natin ay 16,787.12 pesos. Yeah. So guys, kung iisipin natin parang medyo mahal siya no for the Siquijor trip. Sana nag-out of the country na lang tayo. Pero I think yung nagpamahal sa akin dito is yung flight ko going back to Manila. Since wag niyo ako gayahin na last minute na nagde-decide tapos magbubook, kaya napamahal tayo sa ticket natin. Yung ticket natin from Cebu to Manila, which is 3,167. And then dun sa accommodation, guys, pwede kayo makahanap ng mas mura. Meron pa mga mas mura na okay din naman kay JJ's. Basta tsagain nyo lang yung paghahanap sa mga booking or accommodation apps. And then yung tricycle from Sibulan Airport to Dumaguete Port, kung gusto niyo makatipid, pwede kayong magtanong dun sa mga kasabay niyo sa airplane kung papunta rin sila sa port, and then mag-share na lang kayo dun sa babayaran niyo sa tricycle. Another way is lalabas ka ng airport, sasakay ka ng multi-cab na parang jeepney nila, and basta tanong niyo na lang kung dadaan sila sa Siliman Avenue. So, baba kayo sa Siliman Avenue. From Siliman Avenue, pwede kayo mag-tricycle or pwede nyo na lang din lakarin kasi 2 blocks away na lang siya going to the port. So, mas mura. I think mga 10 to 15 pesos lang yung pamasahe. And, yun. Yung tricycle naman, kung marunong kayo magmotor, I advise you to rent a motor kasi mas cost-effective siya. Kasi dun,
Siyempre, alam naman natin, dito sa Pilipinas, kapag alam nilang turista ka, medyo tinataasan nila ng onte. Kung marunong ka magmotor, magrenta ka na lang ng motor. Kung hindi naman, well, walang choice, di mag-tricycle. And kung kaya mo namang lakarin mo na lang yung mga pupuntahan mo. Halimbawa, bibili ka lang naman ng grocery or kakain ka lang naman sa restaurant kung malapit lang siya sa accommodation mo. Lakarin mo na lang. And then, yung sa accommodation, lagi ako sa San Juan nagbubook to, nagpupunta ako ng Siquijor. Kasi, malapit na siya sa port. And then, andun yung mga kainan, may mga bakery, and may mga grocery. Though most ng mga tourist attractions ay nasa Lassi. Pwede rin kayong book ng accommodation nyo sa Lassi. Yun nga lang, parang onti lang yung mga kainan, onti lang yung mga bilihan, yung mga sari-sari store, unlike sa San Juan. So ako, I always prefer to book in San Juan. So kung ako sa inyo, I advise you rin na sa San Juan na rin kayo mag-book ng accommodation in case na pupunta kayo ng Siquijor. And then sa tour, kung makikita nyo, mura na tong 1,760 pesos na DIY. Ang pagkakaalam ko, kapag rent ka ng tricycle, it's 1,500. Good for 3 yata yun. So kung marami kayo, mas okay. Then, hindi ko lang alam kung kaya nilang puntahan lahat. Kasi katulad nung Tulapos, nasa kabilang side siya. 1 oras yung biyahe nun from San Juan. I think ang i-offer lang nila sa inyo is yung mga land tour, yung Cambugahay, yung Pitogo Cliff, yung Old Balete, yung I Love Siquijor. Yun. And then, meron din naman mga nag-o-offer ng tour. Kasi nung una ako doon, nag-avail ako ng tour. Ang binayaran ko is 1,000 pesos. So, onti lang yung mga pinuntahan namin and parang half day lang siya. So, itong nagastos ko na 1,760 pesos, ito na yung entire trip ko nung nagpunta ako sa mga tourist attraction na 3 days may pinupuntahan ako na mga tourist attraction sa Siquijor. So, kaya okay talaga kung marunong ka magmotor and magrerenta ka na lang ng motor para ikaw na yung pupunta dun sa mga tourist attractions dun sa Siquijor. And mapupuntahan mo pa yung mga hindi pinupuntahan katulad nung Dagabayan Riviera. Hindi kasi siya along National Highway, so sasadyain mo siya. And then yung Larena, masyadong mataas yung Larena, hindi ko alam kung kakayanin ng tricycle. Yun, that's it guys. I hope nakatulong sa inyo yung itinerary, budget, expenses, and mga tips na binigay ko sa inyo. So kung meron kayong questions, just comment down below, then I'll try to reply as soon as mabasa ko yung comment nyo dito sa video na to. Maraming salamat sa panonood ng aking mga Siquijor videos, and inaasahan ko na magkikita ulit tayo sa susunod nating travel. Meron tayong travel, malapit na international travel to. Autumn yung season, yung pagdating natin dun sa bansang yon. So, stay tuned guys para malaman nyo kung saan tayo pupunta. Okay, so I'll see you on my next itinerary, budget, expenses, and tips vlog. Bye-bye!